Ako si Sandro. 20 anyos ako nang mangyari to at hinding-hindi ko to makakalimutan. Pinadala ko sa Maynila ni nanay dahil gusto niyang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Kaya mula 17 anyos, nasa Maynila na ako. Nag-aaral habang nagtatrabaho. Bukod sa binubuhay ko ang aking sarili, nagpapadala din ako kina nanay at lola kapag may sobra. Kaya grabe talaga ang pagsusubikap ko dito. Ang pangarap ko makatapos kaagad sa oras na makauwi ako sa probinsya. Hindi na namin kailangang danasin ang gutom, ang hirap, ang pagod. Lumaki akong walang tatay at sa totoo lang, wala naman din akong balak na hanapin o kilalanin pa siya. Sobra-sobra na ang pag-aalaga at pagmamahal ni nanay at lola. Sapat na yun para punan ang lahat ng pagkukulang ng aking ama. Isa pa, ako lang ang lalaking natira sa pamilya namin. Kaya sa isip ko, ako ang kailangang tumayong haligi. Ako ang kailangang bumanat. Bago pa ako lumuwas, napansin ko na nga madalas na rin magkakasakit itong si nanay. Pero noong mga panahong yon, hindi pa ganun kalala. At sa tuwing tumatawag ako o nakikibalita sa kanila, pakiramdam ko parang may nagbabago. Paunti-unting tila humihina na talaga siya. Hindi ko na rin alam na nagsisinungaling lang ba siya para hindi ako mag-alala, pero ramdam kong may tinatago sila. Ayaw nilang sabihin sa akin ang totoo. Dasal na lang talaga ang kinakapitan ko gabi-gabi. Dasal para sa kaligtasan niya, para humaba pa ang buhay niya. Kasi hanggang ngayon, wala pa akong napapatunayan. Wala pa akong naibabalik sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa akin. Pero isang araw, natanggap ko ang balitang parang gumuhit ng kidlat sa buhay ko. Isang balitang nagpaguho ng mundo ko. Wala na si nanay. Bilang isang lalaki nga, pinakamalaking dapat matatag. Sanay magtago ng luha, sanay magpigil ng emosyon. Hindi ko napigilan. Bumuhos ang luha ko ng sobra-sobra. Hindi ko kinaya. Ang pinakamasakit, misteryoso ang pagkamatay niya. Hindi siya nakitang masigla. Masaya pangaraw. Nakatawag pa nga siya sa akin noong gabing yun. Masaya ang boses, parang walang dinaramdam, walang sinyalis na may masamang mangyayari. Pero kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay. Ang katawan niya, walang sugat, walang galos, walang kahit na anong palatandaan na may nanakit sa kanya. Pero ang mas nakakakilabot, para siyang natuyot. Parang may kung anong nilalang ang sumipsip sa lahat ng laman at lakas niya. Unang bakasyon ko sa probinsya mula nang umalis ako. Ang bakasyong matagal ko nang pinapangarap. Noon ang sabi ko sa sarili ko, ang pagbabalik ko dito, ibang Sandro na ang babalik. Yung Sandro na kaya nang bigyan ng maginhawang buhay si nanay at lola. Yung Sandro na nagtagumpay. Pero heto ako ngayon, wasak, tuliro, at halos hindi makalakad habang papalapit sa bahay na ilang taon ko na rin hindi nasilayan. Ang bigat sa dibdib, parang may nakaangkla sa puso ko habang unti-unting lumalapit. Lalo pa nang mapansin ko nga sinundan ako ng tingin ng mga taong nasa labas. Tahimik silang nakikiramay, pero bawat tingin nila parang karayom na bumabaon sa balat ko. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako papasok, diretso sa kabaong. Hindi ko na pinigilan, bumagsak na talaga. Sa harap ni nanay ang mga luha ko. Humagulgol ako, sumigaw na parang batang iniwan ng mundo. Ang tanging gusto ko lang noon ay yakapin niya ako, kahit isang beses pa, kahit sa panaginip lang. Pero wala. Si nanay nakapikit lang, walang emosyon, walang galaw. Sariwa pa sa isip ko ang boses niya. Yung tawag niya sa akin ilang araw lang ang nakakalipas. Masigla siya. Masaya pa nga. Paano naging ganito kabilis ang lahat? Masakit at nakakabaliw. Pero higit na sakit, may nararamdaman akong ibang bagay. Walang iba kundi galit. Pakiramdam ko, hindi ito basta sakit lang.
Hindi karamdaman ang dahilan ng pagkamatay ni nanay. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari pero may kutob ako nga may ibang nilalang ang may kagagawan nito. Nung kumalma na ako, saka pa lang ako nilapitan ni Lola. Hindi na ako humahagulgul noon pero tuloy pa rin ang pag-agos ng luha. Tahimik, mabigat. Gusto ko mang huminto, hindi ko magawa. Parang may kung anong bumalot sa aking dibdib na ayaw bumitaw. Marahan niya akong hinawakan sa balikat at saka dahan-dahang nagsimulang magsalita. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalinlangan pero desidido siya na may sasabihin siyang matagal nang kinikimkima. Meron daw siyang kailangang ipagtapat at ang sasabihin niya posibleng may kaugnayan sa sinapit ni nanay. Bigla kong napalingon doon ko lang napagtanto unang beses niyang binanggit ang tungkol sa tatay ko. Hindi ko alam kung matatakot ako o masusurpresa. Lumaki akong walang kahit na anong alam sa aking ama. Hindi man lang siya nabanggit ni nanay kahit minsan. Kaya ngayon binubuksan ni Lola ang usapin. Kusa ako nga napalapit at nakiniga. Nang makita ni Lola ang aking reaksyon, saglit siyang natahimik. Kita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ngunit kahit may kaba sa boses niya, ipinagpatuloy niya ang kwento. Ang tatay ko raw ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang mamamatay ng aswang. Hindi lang sa aming baryo, kundi sa buong lalawigan. Kilala siya, kinatatakutan, ngunit hindi ipinagmamalaki ni nanay ang bagay na yon. Ayaw niyang malaman ko. Ayaw niyang dalhin ko ang bigat ng nakaraan. Namatay daw ang aking ama dahil sa sarili niyang kapangyarihan. Dahil sa agimat na ilang ulit niyang ginamit sa pakikipaglaban. Sa sobrang dami ng napatay niya, unti-unti siyang kinain nito. Sa bandang huli, pati mismo kaluluwa niya nawala. Hinigop parang sininghot ng dilima. Dahil doon ibinaon ni nanay ang agimat. Gusto niyang tapusin ang lahat ng ugnay sa sumpang iyon. Ayaw niyang maranasan ko rin ang kapalaran na sinapit ng aking ama. Sinubukan daw ni nanay na pigilan ng ama ko noon. Pinakiusapan, pinilit ilayo sa panganib, pero matigas ang ulo nito. Itinuloy pa rin ang kanyang sinimulan hanggang sa naging totoo ang mga kinatatakutan ni nanay. At marahil iyon ang dahilan kung bakit ako lumaking walang ama. At marahil din, iyon ang dahilan kung bakit hindi na rin siya nabuhay ng matagala. Noong banggitin ni Lola na maraming angkan ng aswang ang may galit sa pamilya namin, doon ko unti-unting naunawaan ang ibig niyang ipahiwatig. Bigla kong naalala ang itsura ni nanay nang huli ko siyang makita. Tuyot, walang galos, walang sugat, pero wala na ang buhay niya. Para bang may sumipsip sa buong pagkatao niya. Baka nga aswang ang may gawa. Hindi ko man lubos na kilala ang tatay ko, pero pamilyar ako sa mga aswang. Sa probinsya naming ito, hindi na bago ang mga alamat at bulong tungkol sa kanila. At kung totoo ngang mamamatay aswang si tatay, hindi malayong may mga natitira pang galit na mga nilalang sa amin. Habang iniisip ko kung paano ako makakaganti, bigla akong natigilan sa mga sumunod na sinabi ni Lola. Ang sabi niya, hanapin ko raw ang agimat ng tatay ko. Ipaghiganti ko si nanay. Isang beses lang naman daw itong gagamitin. Wala akong dapat ikatakot. Wala akong dapat ikonsensya. Pakiramdam ko'y unti-unting tumitibay ang dahilan ko para manatili. Kailangan kong balikan ang mga angkan ng aswang. Kailangan kong malaman kung sino ang may kagagawan ng nangyari kay nanay. Mali nga naman na sa kanya nila ibinunton ang galit nila, samantalang ang tatay ko ang may kasalanan. Hindi naman pala ako ganoon mahihirapan dahil sa mismong gabi ng burol ni nanay, nagparamdam ang mga aswang. May naririnig akong bulungan sa mga tao sa labas. Mga balbal daw yon. Aswang na hindi pumipili ng oras ni lugar. Kumukuha sila ng mga may sakit at kahit patay na, kinukuha pa rin nila. Pumintig ang tenga ko. Nanlaki ang mata ko sa galit. Sila nga.
Sila ang sumipsip sa buhay ng nanay ko. At ngayon, pati bangkay niya, gusto pa rin nilang pag-interesan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lumabas ako ng bahay. Ramdam ko ang lamig ng hangin at tila pabigat ng paligid. Hindi ko alam kung may nakatingin pero wala na akong pakialam. Napasigaw ako sa dilim, nang gigigil, nagmumura at paulit-ulit. Uubusin ko kayo! Lahi kayong mga hayop! Lumabas kayo! Mga buwisit kayong balbal! Hindi ko alam kung umalis sila o nananatili sa paligid, pero wala akong balak na umatras. Wala na akong takot, wala na rin akong awa. Pagbalik ko sa loob ng bahay, tahimik ang lahat. Tahimik na hindi normal, parang naghihintay. Nasa isang sulok si Lola, hawak ang isang lumang kahon na tila pinaglumaan na ng panahon. Binalot ito ng telang may burda ng mga simbolo. Minsan ko nang nakita ang telang iyon noong bata pa ako, pero hindi ko na binalikan noon dahil sabi ni nanay. Ngayon hawak ito ni Lola. Dahan-dahan niya itong inilapit sa akin, para bang bigat na bigat siya. Hindi siya nagsalita. Pagkabukas ko ng kahon, napuno ng kakaibang init ang palad ko. Nasa loob nito ang isang agimat. Itim na bato. Hugis patak ng luha. May ukit sa gitna na parang mata. Sa gilid, nakalagay ang lumang panulat ng pangalan ni tatay. Bigla kong naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may yumapos sa buong katawan ko. Tila tinanggap ako ng agimat. Akala ko kanina sabi ni Lola hahanapin ko. Hindi naman na pala dahil nasa kanya na. O baka naman tinali na ako nito sa kapalarang iniwan ng ama ko. Hindi ito ordinaryong agimat. Mainit ito sa palad, parang may buhay. Kasabay ng paghawak ko rito, pumasok sa isip ko ang mga alaala. Hindi sa akin, kundi sa taong dating may-ari nito. Mga imahe ng aswang, mga sigaw, mga laban, mga katawan. At isang sigaw na parang ako ang sinisigawan. Ipaghiganti mo! Tumayo ako, mahigpit ang hawak ko sa agimat. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko, pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko hahayaang basta nalang kunin si nanay nang walang kapalit. Doon ko na napagtanto. Nagbakasyon ako dito hindi para magpahinga, kundi para maghanap ng agimat. At ngayon hawak ko na ito. Hindi para sa aking sarili, kundi para ipaghiganti si nanay. Sa gabing iyon habang bumubuhos ang ulan sa labas at tahimik ang paligid, tinawag ako ni Lola sa kusina. Doon niya sinimulang isiwalat ang matagal niya ng kinikimkima, ang katotohanan tungkol sa mga balbala. Hindi sila basta-basta mga balbal, Sandro. Ang mga balbal, may sistema sila. Ayon kay Lola, ang mga balbal ay isang uri ng aswang, pero mas mapanganib, mas organisado, at mas matagal nang umiiral. Mas bihira silang makita dahil bihasa sila na magtago sa anyong tao, at madalas silang umaangkop sa kapaligiran para hindi mapansin. Sa gabi lumilitaw ang tunay nilang anyo. Kadiri ang balat nila, kulubot, makintab na tila basang paniki. Ang mata nila ay mapula, pero hindi laging maliwanag. Nakakaloko. Sa dilim nagiging itim ito, parang butas sa kalawakan. Ang mga kuko nila ay mahaba, matutulis at kayang sumugat ng hindi agad mapapansin. Kaya nilang kumuha ng buhay na dahan-dahan na parang hinihigop ng hangin. May ilan sa kanila na lumulutang, may ilan na dumadapa habang gumagalaw. Halos parang hayop na talaga. Pero ang pinakakaraniwang anyo nila ay matandang lalaki o babae na payat at tahimik. Mas biyasa sila, mas matalino. Marunong silang makipag-usap, manghikayat at gumamit ng mahika ng ilusyon. Madalas silang nakikita bilang mga albularyo, manghihilot o mang-aawit sa lamay. Kapag nakatingin ka sa kanila, para kang natutulala. Kaya kanilang patayin gamit ang bulong sa gabi.
May 3 antas daw ang balbala. Tagalapnos, ito ang pinakakaraniwang uri. Sila ang sumusunod sa mga utos, pumapasok sa burol, ospital at libingan. Sila ang madalas na tinatawag ng mga matatanda bilang mga sumisimsim sa lamig ng bangkay. Tahimik pero palaging nasa paligid. Punong balbala. Iisa lang ang sinasabing uri ng ganito sa bawat rehiyon. Malupit, bihirang makita pero ramdam ang presensya. Kaya nilang kontrolin ang isip ng may hina ang loob. Ayon kay Lola, maaaring ang pumatay kay nanay ay hindi lang simpleng balbala, kundi isang punong balbala na may matinding galit sa pamilya namin. Pumupunta sila sa mga lamay hindi para makiramay, kundi para sumimsim ng natitirang init ng kaluluwa. Hindi sila basta-basta kumakain ng laman. Kaluluwa ang gusto nila at kadalasan gusto nilang mga tao may malalim na pinaghuhugutan ng sakit o lungkot. May kahinaan sila sa asin, langis ng nyog na hinaluan ng durog na bawang at ang tunog ng kampana tuwing alas 12 ng hating gabi. Pero hindi ito sapat para mapatay sila, pansamantalang pananggalang. Kapag napatay mo ang isa sa kanila, ang amoy ng dugo nila ay nanunuot sa lupa. Nakakatawag ito ng mas maraming balbal. Kaya kung papasok ka sa laban, siguraduhin mong buo ang loob mo. Matapos ang kwento ni Lola, pinikit ko ang mga mata ko habang hawak ang agimat. Nanindigan ako sa sarili ko. Gagamitin ko lang ang agimat para sa paghihiganti, wala nang iba. Pero parang alam na ni Lola ang aking iniisip. Kaya tinawag niya ako at pinaupo sa harap niya. Sandro, hindi basta gamit ang hawak mo. Bawat hininga ng agimat na yan ay may hinihinging kapalit. Ayon kay Lola, ang agimat na hawak ko ay hindi gaya ng karaniwang anting-anting na pangkontra. Ito ay tinatawag na pusong itim. Pinakamakapangyarihang agimat na naiwan ng tatay ko bago siya tuluyang nawala. Hindi ito gawa sa ginto, hindi rin bato. Para itong piraso ng pusong niluto sa apoy, pinatigas ng galit at siniksik ng mga dasal na may dugo. Bawat beses na gagamitin mo yan, ilang bahagi ng kaluluwa mo ang sinusunog. At kapag nasobrahan ka, hindi na balbala ang kalaban mo, kundi sarili mo na. Sabi niya, ang agimat ay nabubuhay sa damdamin galit, paghihiganti, lungkot at puot. Mas malakas ang emosyon, mas malakas ang kapangyarihan, pero mas masamang kabayaran. Malala ang mga epekto ng agimat kapag naaabuso. Nabubura ang alaala. Unti-unting kakainin ng agimat ang masasayang alaala mo para palitan ng bangungot. Hindi mo malalaman kung kanino ka lumalaban hanggang lahat ng tao'y makita mo bilang halimaw. Para kang magiging isang uri ng halimaw. Kapag lumabis, tinutubuan nito ang puso. Maririnig mong bumubulong ito sa gabi. Tinuturuan kang pumatay ng walang awa hanggang sa makalimutan mo kung bakit ka nagsimula. Kumikitil ito ng oras. Araw-araw mong gagamitin ang agimat. Isang taon ang binabawas sa buhay mo. Hindi mo mararamdaman agad, pero mapapansin mo na hihina ang katawan mo, lalamig ang balat, at mananaginip ka ng mga taong hindi mo kilala. Mga dating gumagamit ng parehong agimat, pero sila tuluyang nawala. Lumingon si Lola sa bintana para may kinatatakutan. Ang huling gumamit ng posyong itim bago ang tatay mo, hindi na binili ka ng sarili niya. Buhay pa siya, oo, pero hindi na siya tao. Nang marinig ko yon, biglang bumigat ang hangin sa paligid ko. Ramdam ko ang tibok ng agimat sa palad ko. Parang may sariling buhay. Parang may mata itong nakatitig sa akin mula sa loob. Doon ako tumayo at muling tumitig sa agimat. Oo, iisa lang ang pakay ko. Ipaghiganti si nanay. Kahit pa ang huling kalabang ko ay ako na rin, dahil kung emosyon ng kalaban, baka matalo ako. Mahal na mahal ko si nanay at wala akong mapaglalagyan ng galit ko.
Pakiramdam ko gusto kong patayin lahat ng aswang kahit wala pa silang kinalaman. Dahil para sa akin, pare-pareho lang silang may intensyong manggulo at gumawa ng masama sa tao. Doon na ako tuluyang nawala sa aking sarili. Kahit nakaburol pa si nanay, gabi-gabi akong lumalabas sa 10 oras ng gabi para maghanap ng mga aswang. Dahil na rin sa abilidad na ibinigay sa akin ng agimat, nararamdaman ko kaagad kung may aswang sa paligid. Kahit wala pang matibay na dahilan, pinapatay ko sila. Isa-isa, walang pag-aalinlangan. At noong araw ng libing, mas lalo akong nagalit. Hindi ko kayang tanggapin na tinatabunan na ng lupa ang katawan ni nanay. Matapos ang iyakan sa libing ni nanay, may isang matandang lumapit sa akin. Tahimik siyang naglibing pero may sinabi siyang gumising sa atensyon ko. Isa raw sa mga balbal na may kinalaman sa sinapit ni nanay ay nakipaglibing din. Hindi lang daw niya agad sinabi sa akin noon dahil mas mabuting ituon na muna ang atensyon ko sa huling pamamaalam ko kay nanay. Tama naman siya sa sobrang abala ko sa pag-iyak at pagpapaalam ni hindi ko namalayan na hindi ko na rin naramdaman ang agimat. Tinutukoy ng matanda ang itsura ng balbal na iyon, kung sino siya at kung saan siya nakatira. Isang sitio raw iyon sa dulo ng baryo namin. Hindi ko na matandaan ang eksaktong lugar dahil matagal na rin akong wala doon. Pero sinikap ko pa rin itong puntahan. Nagmatsyag ako. Tahimik ang paligid. Nakita ko ang mga taong naroroon o akala ko lang pala. Dahil sa lakas ng presensyang ibinibigay ng agimat, dama kong may mali. Parang sinisigaw ng agimat na lahat ng aking nakikita sa aking harapan ay mga aswang. Nakaramdam ako ng kaba sa dami ng mga aswang sa lugar na iyon. Pumasok kaagad sa isip ko kapag pinatay ko silang lahat gamit ang agimat, baka ako naman ang mahigop nito. Alam kong may hangganan ang kapangyarihang hawak ko, kaya hindi ako dapat magpadalos-dalos. Pinagmasdan ko sila mula sa malayo. Tahimik kong sinukat ang bawat galaw at lakas ng bawat isa sa kanila. Habang nakasilip ako, may narinig akong usapan. Hindi malinaw ang lahat pero sapat para maintindihan ko ang koneksyon. Ang pinag-uusapan nila ay ang pagkamatay ng pinuno nila noon. Isang matandang balbal na pinaslang daw ng aking ama. Sa tono at laman ng pag-uusap, hindi ito galit. Puno ng puot, kundi parang may lungkot at pagkadismaya. Hindi pala sila hayok sa dugo gaya ng inaakala ko. Ang gusto lang pala nila noon ay hustisya. Hustisyang hindi na ibigay sa kanila. Kaya ang pagkamatay ni nanay ay parang naging kapalit sa pagkawala ng pinuno nila. Para sa kanila, balanse lang ang lahat. At doon ako natigilan dahil sa isang iglap, hindi ko alam kung sino ang tunay na masama. Naalala ko bigla, oo nga pala, ako mismo nung mahawakan ko ang agimat, unti-unti ko na itong inaabuso. Kung sinong aswang na lang ang mapagtripang kong patayin kahit walang sapat na dahilan dahil sa galit ko at sa kapangyarihang hawak ko. Kung ako nga, sa maikling panahon pa lang ay halos lamunin na ng puot, paano pa kaya ang aking tatay? Isang bantog at kilalang mamamatay ng aswang sa loob ng napakahabang panahon. At doon ko mas lalong naunawaan kung bakit sinabi nilang kinain siya ng sarili niyang agimat. Nahati ako sa desisyon kung ipagpapatuloy ko pa ba ang paghahanap ng hustisya para kay nanay o ititigil ko na lang ang paggamit ng agimat para tuluyan ng matapos ang lahat. Nasa akin ang kapangyarihan, kaya nasa akin din ang pasya. Pero sa tuwing naiisip ko ang nangyari kay nanay, kung papaanong bigla na lang siyang kinuha, kung papaanong natagpuan siyang tuyot at wala ng buhay, mas lalo akong hindi matahimik. Mas lalo kong hindi matanggap. Para bang kahit anong pilit kong kumalma, laging may tinig sa loob ko na nagsusumigaw na ipaghiganti ang aking ina. Habang pauwi ako mula sa sityo, pasan ang bigat ng tanong kung ipagpapatuloy ko pa ba ang paghihiganti.
Biglang nanlamig ang paligid. Napahinto ako. Ramdam ko na naman may aswang sa paligid, malapit lang. Hindi ko pa man hinahawakan ng agimat sa aking bulsa, pero may humihigpit na ang kapit nito sa aking puso. Parang tinutulak ako na gumalaw, umataki at lumaban. Napansin ko ang isang matandang babae sa madilim na bahagi ng daan. Nakatayo lang siya, payuko parang nag-aabang ng tricycle unang kasama. Pero iba ang tibok ng dibdib ko. Ramdam kong hindi siya pangkaraniwan. Naramdaman ko ang pag-ikot ng dugo ko sa loob. Mainit, mabigat. Isa siya sa kanila. Pero hindi siya gumagalaw. Hindi siya nananakit. Wala siyang ginagawa. Isa lang siyang matanda, nakatayo, walang kalaban-laban. Napapikit ako sa galit, pero dumilat ako sa tanong ko papatayin ko siya ngayon dahil lang sa hinalang, hindi ba ako rin ang halimaw? Dahan-dahan akong umatras. Bigla kong naisip si nanay, yung ngiti niya, yung pag-aalala niya sa tuwing uuwi akong gabi, yung paulit-ulit niyang paalala na huwag akong gaganti kahit kanino, kahit gaano kasakit. Alam kong hindi siya masaya sa aking ginagawa ngayon, lalo na ang tungkol sa agimat. Alam kong ayaw niya ng karahasan, lalong ayaw niyang maging katulad ko at maging katulad ako ng aking ama. Lahat ng to, ang paghihiganti, ang pagpatay, hindi ito ang buhay na gusto niyang itanim sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang init sa galit ko, biglang napalitan ng hiya. Sa dami ng napatay ko, wala siyang ginawang masama sa akin. Ano pa ba ang pinagkaiba ko sa mga aswang na aking kinamumuhian? Hindi ko na alam kung anong mas mabigat, yung sakit ng pagkawala o yung bigat ng mga kamay ko may dugo ng mga nilalang na hindi man lang lumaban. Pagkatapos ng gabing yon, tahimik ako. Hindi ko na alam kung lalaban pa ba ako o tatanggapin na lang na tapos na ang lahat. Pero parang sinusubok pa ako ng tadhana. Isang gabi habang pauwi ako mula sa ilog, naramdaman ko may sumusunod sa akin. Mabigat ang hangin. Ramdam ng balat ko ang pagdaloy ng presensya. Hindi ako magkakamali. May aswang. Huminto ako, hinawakan ko ang agimat. Tinitigan ko yon habang nilalabanan ang mga panginginig ng aking kamay. Nang lumabas mula sa dilim ang nilalang, hindi ito umatake. Wala sa kilos niya ang pagiging hayop o isang mabangis. Tumayo lang siya sa aking harap, payapa, hindi gumagalaw. Saka ko lang napansin isa siya sa mga nakikita ko sa sitio. Isa siya sa mga hindi ko napatay. At habang tinititigan ko siya, nagsalita siya. Hindi gamit ang bibig kundi sa isip. Ramdam ko ang boses sa aking loob at sinabi niya, "Hindi kami masama, Sandro. Namatay ang pinuno namin sa kamay ng iyong ama at matagal na namin tiniis ang sakit noon. Pero hindi lahat sa amin sumasang-ayon sa paghihiganti. Ang ibang tulad ko, tahimik na namumuhay. Natatakot lang kami. Natakot kami sa galit na dala mo." Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng konsensyang biglang bumagsak sa aking dibdib. Ang buong akala ko, sila ang halimaw. Pero ang totoo, naging halimaw na rin pala ako sa paningin ng iba. Naglakad palayo ang aswang. Hindi siya umatake. Wala siyang kinuhang buhay. Iniwan niya ako roon. Mag-isa hawak ang agimat. Hindi alam ni Lola at wala na rin akong balak sabihin sa kanya ang nangyari. Alam kong sa kanya, sagrado ang agimat. Pamana, proteksyon, alaala ng anak niyang nawala. Pero sa akin, isa na itong sumpa. At ngayon unti-unti kong nararamdaman kung papaanong tinatablan ng kasamaan ng aking isip. Kailangan ko ng kumilos. Kailangan ko na itong wakasan. Gabi, tahimik. Bitbit ko ang agimat habang palihim akong lumalabas. Hindi ako dumiretso sa simbahan o sa bundok gaya ng karaniwang ginagawa para sa ganitong bagay. Sa halip nagtungo ako sa pinakamalalim na bahagi ng gubat kung saan walang makakarinig, walang makakakita
at kung saan mismong katahimikan ang saksi. Sa gitna ng kagubatan, hinukay ko ang lupa gamit ang aking kamay. Habang lumalalim, parang may humihila sa aking dibdib. Nang hawakan ko muli ang agimat, mainit na parang buhay ito. Parang tumitibok. Nanginig ang mga daliri ko habang nilalabas ko ang lumang martilyo. Ang tanging gamit na alam kong hindi madadala ng agimat. Isang bakal na sinasabing isinawsaw sa banal na langis ng simbahan na noon pa man. Nilapag ko ang agimat sa isang patag na bato. Tinitigan ko. Sa liit nito, sinong mag-aakalang kaya nitong mapabagsak ng buong angkan ng aswang? Kaya nitong baguhin ang puso ng tao. Huminga ako ng malalim tapos isang malakas na hampas. Umalingaw-ngaw ang tunog. Pumutok ang liwanag mula sa agimat at tila may sumisigaw. Hindi ko alam kung imahinasyon lang yon, pero ramdam kong may nilalang na nasaktan at nagalit. Pumutok ang balat ng agimat. Tumilapon ang apoy mula rito. Umusok ang hangin sa paligid. Nang hina ako. Parang may nawala sa aking katawan. Parang may parte akong binunot at isinuko. At sa huling hampas, tumigil ang liwanag. Tumigil ang init. Naging abo ang agimat. Wala na. Wala nang agimat. Tumayo ako, hawak ang mga sugat sa kamay ko at ibinaon ang abo sa ilalim ng lupa. Umuwi akong walang dala, pero sa unang pagkakataon, mula nang mawala si nanay, magaan ang dibdib ko. Hindi ko alam kung tama ang aking ginawa, pero alam kong hindi ko kailanman kailangan pang mamili kung magiging halimaw pa ba ako o hindi na. Lalo at alam kong payapa naman si nanay kung nasaan siya ngayon. Bumalik na ako sa Maynila pagkatapos noon at pinagpatuloy ang lahat ng plano ko sa buhay. Pero makasaysayan pa din talaga sa akin ang naging bakasyon ko noong nawala si nanay dahil sa paghahanap ko ng hustisya at agimat.